Hi! Ano ba sa'yo yung ideal girl? Or naghahanap ka ba ng mga standards sa isang babae? Yung hindi toxic, yung hindi mahirap pakisamahan, Yeah, boy. yung hindi masyadong maarte. Kasi iniisip mo baka siya na siya yung makakasama mo habang buhay. Kasi date to marry ka. Nice. Pwede natin talakayin yun dito. By the way, this is Mr. T and this is another topic for our Kwentuhan Vlogs episode 7. Okay? We will talk about 5 green flags about sa isang babae. At kayong mga babae, sana maging ready kayo sa mga sasabihin ko ngayon. At tignan nyo kung nandun din yung mga characters or attitudes nyo. Mapapaisip din kayo kahit papaano. Kasi kami mga lalaki, date to marry na kasi kami. Stop it. Get some help. Hindi na kami yung mga naghahanap ng mga fun time or yung pampalipas lang. Kami yung mga tipo ng lalaki na naghahanap na talaga ng makakasama. Habang buhay. Medyo cringy ba? Pero totoo naman yun eh. Kaya kayo mga lalaki, tayong mga lalaki, pakinggan mo ang aking sasabihin. Itong 5 ito, baka nandito yung mga hinahanap nyo. Pero kung wala dito, dito nyo ako makikita kung perfect yung girl para sa'yo. Itong 5 green flags ng mga babae para sa akin. Number 1, she is a strong and independent woman. Ito, napaka-sexy to. Strong and independent siya. Grabe sa akin yon. Sobrang sexy sa babae yon. Nakaka-hot sa babae. Hindi mo kailangan siya pagsabihan. Hindi niya kailangan ng sobrang laking tulong mo. Kasi kayang-kaya niya gawin lahat eh. Yeah, boy. Minsan baka nga ikaw pa yung tulungan niya eh. Hindi siya magiging pabigat sa'yo. Baka nga ikaw pa maging pabigat eh. Napaka A+ sa akin ng babae mga ganyan. Yan yung mga sinasabing alpha female. Yan ang mga gusto ko. Siguro ganun din kayo, yung mga ibang lalaki. Gusto nyo yung mga alpha female. That they can stand up for themselves. At yung hindi ka papahirapan. Oh, yeah. Yung hindi mga gold digger. Yung iba kasi gold digger eh. Nagiging practical na lang. Pero hindi ko naman linalahat. As in sobrang hot ng isang babae pag strong and independent siya. Number 2, maintindihin. Minsan may mga babae kasi na hindi marunong umintindi at parate shutdown yung utak. Hindi siya open-minded sa mga bagay-bagay. Kasi pag maintindihin yung babae, kahit sa mga maliit na mga problema nyo, malulutosan nyo agad-agad. Malulutas, bobo. Yung tipong papalakihin pa. Hindi yung tipong gusto pa suyuin mo siya ng sobra-sobra. Pero okay din naman yon yung nanunuyo ka. Pero hindi sobra na dahil lang sa maliit na bagay, dahil lang sa maliit na problema. Kailangan pang sumuyo ng 1 araw o 2 araw. Bro, kung ganun yon, tumakbo ka na. Enemy spotted. Hindi yon green flag. Kaya dapat sa babae maintindihin din. Ganon din sa aming mga lalaki. Kami ay mag-iintindi din sa inyo. Iintindihin namin lahat ng mga hinaing nyo. Pero hindi yung sobra-sobra nang iintindihin mo, oy, pupunta ako sa ganito. Okay, sige, naiintindihan ko kahit di tayo magkita. Hindi ganon. Parati may compromise pa rin nun. On both sides. Kaya kung maintindihin siya, 2 green flags ka na, brother. Sunod naman ay number 3 is siya ay number 1 supporter and fan mo. Sa lahat ng mga gusto ko, sinusuportahan ako sa aking hilig, sinusuportahan ako sa lahat ng mga kagusto ko. That's pretty good. Pero hindi yung mga maling gusto Hell no! Pwede pa rin mag-compromise doon. Sinusuportahan ka sa pag-vlog, sinusuportahan ka sa mga games mo. Kaysa kami mga lalaki parati nasa labas umiinom, gumigimik, Ano gusto nyo? Kami lumalabas o nasa bahay lang? naglalaro, na nagbablog. Damn, boy. Yung tipong susuportahan ka sa lahat ng mga bagay na gusto mo. Kung saan ka masaya, anong gusto mong gawin sa buhay mo, susuportahan ka at siya pa magiging number 1 fan mo. Kasi pwede natin ibigay na example. Sinusuportahan ka sa pag-vlog mo. Parati nandun siya sa isa gusto mo punta na place para mag-vlog. Sa mga podcasts mo, kasama din siya. Kasi parati siya involved because she's your number 1 supporter and number 1 fan. Amazing. Na parating nandyan siya para sa'yo. Sa lahat ng mga gusto mo. Pero yun. Dapat number 1 supporter siya. A+ split yan sa akin. Dapat gano'n ka rin sa kanya. Maging supporter ka niya sa mga lahat ng gusto niya. Gusto niya maging artista, go supportahan mo. Kung gusto niya maging model, supportahan mo. Gusto niya pumunta ng ibang bansa, supportahan mo. At ang number 4 natin is God-fearing. Dapat sa isang babae,
marunong pa rin matakot sa Diyos. Kasi pag marunong siya matakot sa Diyos, si God ang nasa center ng relationship nyo. She is fueled by God. And dapat ikaw din. Okay. Hindi ko naman sinasabi na parati pala simba. Pero at least may pinapaniwalaan na Diyos. Amazing. Na humingi siya ng prayers doon. At pinagpipray ka. At pinagpipray yung future nyo. God-fearing. Kasi ngayon sa era natin parang some don't talk about God anymore. Wait a minute. They don't believe or fear God anymore. That they do all the things that they want. Minsan mali na. At hindi siya maganda sa isang babae. At eto na, number 5 at ang pinakamalupit sa lahat, selosa. Selosa at tatakot siya na mawala ka. Naisip nyo ba yun? Parang selosa siya na makita lang siya doon na babae na lumalapit sa'yo, magagalit na, pupuntahan ka na. Sasabihin sa'yo na hindi siya komportable sa ginagawa ng babae sa'yo. Sasabihin niya na hindi siya komportable na nakikipag-uusap ka sa kanya kasi medyo iba yung nakikita niya sa galaw ng babae sa'yo. Kasi ang cute lang talaga pag silosa ang isang babae. Pero hindi sobrang silosa. Isaktong si Rosa. Pag naisip ka parang ang cute nga talaga. Cute niya mag-pouty face. Ang cute niya magalit pag silosa. Parang ganun. Diba? Tapos natakot pa siya mawala ka. Wow bro. Swerte mo. Sarap naman sa feeling na may ganun na babae na hindi naman yung babantayan ka parati. Pero yung pagsasabihan ka na, oh, huwag kang titingin sa ibang babae. Ako lang. Akin ka lang. Hindi lahat kasi silosa eh. Yung iba parang, okay sige kung magpa-party ka kung maraming girls din, okay, I will trust you. Ganun lang yun. Parang hindi. Kasi minsan, sabihin lang sa'yo, magchat-chat or text sa'yo, good night. May ibig sabihin na yun. Double meaning yun. Pag good night, kausapin mo ako. Bye. Pag sabi niya, bye. Pag sinabi niya sa chat or text, bye. Ibig sabihin nun, puntahan mo siya. Mga ganun. Parang Morse code ng babae. Para sa akin, green flag yan eh. Ang kikit eh. Siyempre, ang pangit naman ng relationship nyo kung very bland lang yung flow. Parang happy all days, tapos walang ganun ng mga fluctuations sa buhay nyo na mga small problems na ang kikit lang. Mga cute lang na mga na-experience nyo. In that way, mag-grow kayo ng maganda nun eh. Kaya yun yung mga main 5 green flags sa akin. O yun, ulitin natin yung mga sinabi ko. Number 1 is strong and independent woman. A+. Sobrang hot niya pag ganyan. Ang sexy niya pag ganyan. Maintindihin. Yan ang magandang mangyari. Yan ang isa sa mga magandang traits ng babae. Maintindihin. Para wala kang poproblemahin. Number 1, support and fan mo. Kahit saan, nandyan para tulungan ka at suportahan ka. At para parati mo naisip na hindi ka nag-iisa. Number 4, God-fearing. Parati may takot sa Diyos. At parati may pananampalataya sa Diyos. Kasi kung walang Diyos, walang patutunguhan ang inyong relasyon. And lastly, silosa, natakot na mawala ka sa Kanya. Yung cute na silosa, hindi yung pangit na silosa. Are you stupid or something? Kung ito ang nakikita mo ngayon sa kasama mo o sa partner mo, huwag mo nang papakawalan bro. Huwag mo nang papakawalan bro. Siya na. Endgame na. Yun na yun. At kung wala pa naman yun, at kung hindi mo yun nakikita lahat sa isang girlfriend, sa girlfriend mo o sa liniligawan mo, huwag mong bitawan. Malay mo magbago. Malay mo, eventually, dinidiscover niya pa yung sarili niya. Compromise. Minsan, nagbabago yung babae dahil din naman sa'yo. Ayun, lagi niyo tatandaan na mahal ko kayo at nandito lang ako para sa inyo. Papakinggan lahat ng mga hinaing nyo. Okay? So, this is Mr. T and sana mag-subscribe and like kayo sa aking channel. Marami pa tayong gagawin at marami pa tayong pag-uusapan. Okay? Huwag mo kakalimutan. Mahalaga ka.